Alam nyo, sa huling aklat ng Biblia, may isang eksena na, wow, talagang misteryoso at pinag-uusapan hanggang ngayon. Isipin nyo, 144,000 tao at lahat sila may nakasulat na pangalan sa noo. Ano kaya ang kwento sa likod niyan? Ito yung mismong larawan na bumubungad sa atin sa Pahayag 14. Nakatayo ang kordero sa bundok ng Sion kasamang isang napakalaking grupo. At ano yung common denominator nilang lahat? Yun nga, isang pangalan na nakatatak mismo sa noo nila. So dito napapasok yung dalawang malaking tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Una, ano ba yung misteryosong pangalan na yan? At pangalawa, sino ba talaga itong 144,000 na ito? Tara, simulan na nating himayin. Okay, para masagot yan, kailangan muna nating i-unpack, 'di ba? Bakit ba sobrang importante ng isang pangalan sa usapang ito? Kasi, ayon sa ating source, dahil hindi naman natin kayang makita ang Diyos ng direkta, yung pangalan ang paraan niya para makipag-ugnayan at ipakilala ang sarili niya sa lahat ng kanyang nilikha. At linawin natin, hindi ito parang pangalan lang sa ID ha. Itong pangalan na to, ito yung sagisag ng autoridad, ng kapangyarihan. Ito yung pangalang ipinamana mismo ng Ama sa Anak. At kasama ng pangalang yon ay ang karapatang mamahala sa buong sanlilikha. So ayan na, kung ganon palaking bagay ang pangalan na yan, ano ba talaga yon? Eto na, bubuksan na natin ang sekreto sa likod ng sagradong pangalan na to. Ang pangalan daw ng Ama ayon sa ating pinag-aaralan ay Jehovah. Galing yan sa salitang Hebreyo na ang ibig sabihin ay, ako ang magiging kung ano ang magiging ako. Sa madaling salita, siya yung I am. Yung simula't dulo ng lahat, yung hindi nangangailangan ng kahit sino para umiral. Ayan, dito na nagko-connect lahat, di ba? Paano ito nauugnay sa anak? Well, yung pangalan niyang Jesus, ang kahulugan mismo niyan, ay si Jehovah ang kaligtasan. Kita nyo? Kumbaga parang package deal. Nandoon na mismo sa pangalan ng anak ang pangalan ng ama at kasama pa yung misyon niyang magligtas. Kaya naman, malinaw na yung pangalang nakasulat sa noo nila. Jesus, yan yung pangalan na naglalaman ng pagkadyos ng Ama at ng misyon ng anak. Ito yung pangalan na kumakatawan sa kanilang dalawa, sa Ama at sa Kordero. Okay, check na tayo sa unang tanong. Pangalan, solved. Ngayon, yung pangalawang misteryo naman. Sino ba itong 144,000 na tinatawag na mga unang bunga? Alam nyo, ang daming teorya at debate tungkol dito. Tingnan natin itong table. May nagsasabing sila yung dalawang saksi o yung mga taong hindi namamatay. Pero ayon sa pinag-aaralan, parang may mga butas yung mga teoryang yan. After all is said and done, yung pinakamalakas na argumento ay tumutukoy sa iisang direksyon. Ang mga unang bunga ay tumutukoy sa lahat ng mga naging martir na saksi dahil sa kanilang pananampalataya. At hindi lang yan ha. Para mas mag-gets natin kung gaano sila ka-espesyal, hindi lang sila tinawag na unang bunga. Sila rin yung panganay, yung mga tagapagmana, isang maharlikang pagkasaserdote at kahit pa nga ang nobya. Ang bigat ng mga titulong yan, di ba? Bawat isa nagpapatunay ng napakahalaga nilang papel. So, ang tanong, kung sila pala yung lahat ng martir sa buong kasaysayan, paano sila tinitipon? Isang bagsakan lang ba? Well, hindi raw. Ang pag-aani sa kanila ay may tatlong phase o tatlong yugto na nakakonekta pa sa mga sinaunang kapistahan. At ang ganda ng pagkakaayos nito, di ba? Parang isang grandiosong plano. Nagsimula yan sa pinakauna sa lahat, si Jesus, noong siya'y muling nabuhay. Sunundan niya ng mga banal sa panahon ng Pentecostes. At ang grand finale, yung pag-aani sa 144,000, bago mismo ang piyesta ng mga tolda. So, ang key takeaway dito, kahit tatlong magkakaibang panahon yung pag-aani, lahat sila'y papunta sa iisang lugar lang, yung Kamalig. At itong piyesta ng mga tolda, yan yung simbolo ng 1,000-year kingdom kung saan sa wakas, kompleto na silang lahat. Okay, so gets na natin yung pangalan, kung sino sila, at kung paano sila tinipon. Pero bakit, 'di ba? Ano yung pinaka-purpose ng lahat ng to? Bakit sila importante sa cosmic scale? Dito na tayo papasok sa isang cosmic courtroom drama. Sa isang banda, si Satanas, ang akusasyon niya mula pa noon, yang mga utos ng Diyos, imposibleng sundin niya ng mga nilikha. Pero sa kabilang banda, andiyan ang mga unang bunga.
Sila yung ebidensya, yung buhay na patunay na, teka, mali ka. Paano nila napatunayan? Ginawa nila yung pinakamahirap gawin. Minahal nila ang Diyos at ang kapwa nila kahit katumbas pa nito ang buhay nila. Sunod nila ang utos hanggang dulo. Tinalo nila ang kasalanan. At dahil tinalo nila ang kasalanan, ano ang kasunod? Tinalo nila ang bunga nito, ang kamatayan. Kaya yung muling pagkabuhay nila, hindi lang yan premyo ha. Ito yung knockout punch. Ito yung pinal na ebidensya, ang Exhibit A, sa isang cosmic na paglilitis na tuluyang naglalantad sa lahat ng kasinungalingan ni Satanas. At yung epekto nito, hindi lang para sa kanila, para sa buong universe, dahil sa ginawa nila na vindicate o napatunayang tama ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Nawala lahat ng pagdududa. At higit sa lahat, binuksan nila yung daan para tuluyan nang mawala ang kasalanan sa buong kalawakan. Wow! So, iiwan ko kayo sa kaisipang ito. Kung napatunayan na ng mga unang bunga na totoo at kayang-kayang sundin ang mga utos ng Diyos, ano nang susunod na mangyayari? Paano na ngayong tuluyang maglalaho ang kasalanan sa buong sanlika? Yan ang tanong na nagpapakitang yung tagumpay nila ay simula pa lang pala ng isang mas malaking katapusan.